Hi guys! Kamusta? Na-miss ko kayo at na-miss kong mag-voice over. Sobrang tagal na. This is our first vlog this 2023 kung tama ako. At sobrang nakakamiss mag-voice over. O siya, tama ng drama. Samahan niyo muna kaming mag-celebrate ng birthday ni Amy sa Singapore. At i-share ko sa inyo yung mga helpful tips kung paano kayo makapasa ng immigration, paano magiging hassle-free yung travel nyo if you are traveling with kids, or ano yung mga helpful documents na pwede nyong dalhin. By the way guys, gusto ko rin pala muna magpasalamat sa mga nanood ng previous vlogs namin. Alam ko maliit lang yun, 13,004, 5, ganon. Pero sobrang nakakataba ng puso na may nanonood ng vlog namin. Thank you so much guys. Wait lang. Ang balakang. Sino ka dyan? Clear words ba? Kabahan ka na. So yun na nga guys, if magta-travel kayo abroad, ang unang-unang tip ko sa inyo is wear comfy clothes. Yan, white shirt, jogging pants, and magdala na rin kayo ng jacket kasi sa airport hindi nyo alam kung mainit or malamig. Minsan working ang aircon, minsan hindi naman. At second tip ko sa inyo, book a morning flight. So ayun na nga, nandito na kami sa may departure area. Sa gitna ng departure area, makikita nyo yung travel tax counter. Pwede kayong magbayad dyan ng travel tax. Hindi ako nagbayad online kasi meron pa siyang admin fee na 200 pesos. Hindi ko lang maalala kung for each passenger yon. Pero since alam ko naman na morning flight ako at hindi busy pag ganitong oras, hindi na muna ako nagbayad. Ito nga pala guys, yung counter ng Cebu Pacific, yung mahabang pila, yan yung mga merong check-in luggage. Doon kami pumila sa mga hand carry lang. So, bibigyan lang nila kayo ng printed boarding pass and i-check lang yung passport nyo. At kung titingnan nyo guys, wala ding pila sa immigration. Kaya sobrang gusto ko yung gantong oras kasi hindi masyadong busy. At eto nga, dito kami sa first counter pinapila kasi may kasama akong bata. Pag PM flight kayo or afternoon flight, pwede naman kayo mag-request sa security na pwede ba kayo sa first counter since meron kayong kasamang bata. Pero kami, mismong security na yung nagsabi sa amin. At wala pang 30 minutes guys, tapos na kami sa lahat ng process dito sa departure area. So, ayun, waiting for boarding na lang kami. Kaya kumain muna kami sa Tapa King. Sarado pa yung Starbucks. So, nag-Seattle's Best lang kami. And then, pumunta na kami sa boarding gate. At pag Cebu Pacific yan, asahan nyo na nasa dulo yung gate nyo. So, medyo mahabang paglalakad. At pag umaga, may mga walkalator na hindi gumagana. So, yun, enjoy nyo lang yung paglalakad. At meron na rin pala silang mga shop na open kahit maaga. Pero marami ding close pag gantong oras. Tapos, meron na rin silang place for kids para habang naghintay kayo ng boarding, pwede nyong iiwan yung or samahan yung kids nyo maglaro. Parang indoor playground siya, ganon. At nga pala guys, i-share ko na sa inyo yung mga documents na kailangan yung dalhin at kung ano yung mga question na pwedeng itanong sa inyo ng immigration o baka sabihin nyo, sino ka ba para makapagbigay ka ng tip, ganon. Guys, i-share ko lang naman sa inyo yung kung ano yung nalalaman ko at since nagtrabaho nga ako dati sa airport at isa sa mga post namin is mag-check ng mga na-offload or na-hold ng immigration na possible maiwan ng eroplano, alam namin or may idea din kami kung bakit sila ino-offload at ano yung mga questions sa kanila. Punta muna tayo sa travel document na kailangan nyo. Una is passport, syempre return ticket. If you have a hotel booking, dapat meron ka ding printed copy. Tapos, if meron kayong mga binook sa Klook, like attractions or let's say Disneyland, Universal Studios,
make a copy guys. So, pag hinanapan kayo kung ano yung gagawin nyo, meron kayong ipepresent sa immigration. At i-check nyo rin dun sa pupuntahan yung bansa kung nagre-require pa ng oh my God, what's that? Insurance, kasi yung Singapore hindi na nagre-require ng insurance, travel insurance, pero mas better na meron kayong travel insurance, kuha kayo sa BDO, mas mura. And Vaxcert or Yellow Vax card, merong mga bansa na hindi na kailangan nito, sobrang open na ngayon, 2023. Ang Singapore, nag-release sila mid of February na hindi na kailangan, pero nakakuha na kami that time. Siyempre, dahil tourist tayo, kailangan natin ng COE with compensation and approved leave of absence kung possible na mag-request kayo sa HR nun. Mas okay kasi alam nilang naka-leave lang kayo at babalik kayo ng bansa. Ito na nga guys, ang dami kong chika, nasa Singapore na tayo at hindi ko maintindihan bakit pagka chocks on, anong tawag doon? Pagkakabit pa lang sa bridge ng eroplano is mga nagtatayuan na sila. Hello, matagal pa yan. Gigil yan. So, yun na nga guys, check nyo rin kung kailangan ng visa dun sa bansang pupuntahan nyo. At kung hindi mo alam, i-google mo yan, girl. Pero syempre sa Singapore, visa-free naman ang PH passport. At pinakahuli, any supporting documents na magpo-prove ng income nyo. So ako, hindi na ako ganun nagdala kasi COE with compensation, yun lang yung proof of income ko. Pero yung iba nagdadala sila ng bank statement or if mag-business kayo, any related documents na para sa business nyo. As a proof na meron kayong babalikan dito sa Pilipinas at hindi kayo mag-overstay abroad at enough yung funds nyo para mag-travel as a tourist. Ayun na nga guys, isingit ko lang yung mga kailangan nyo dito pagdating sa Singapore. Wala naman, check lang ulit yung passport nyo and yung e-arrival form. So, mas okay na meron na kayong screenshot ng QR. Pero hindi din kasi nanap yun, parang automatic na pag-check ng passport nyo, makikita na rin nila yung arrival form na finilapan mo online. So, dito na nga kami. First stop is CR. Syempre, huwag kalimutan maghugas ng kamay. At syempre, break na din. Pero si Daddy, sobrang tagal. Ang pagkaalala ko guys, sabi, pag unang beses mo sa bansa is ikikis mo ang lupa. Pero si Daddy, iba yung ginawa. Let's wait for Daddy. Your Daddy is... Peeing? No. Pooping? Yeah. Ew. Ew, Dad. So, yun na nga guys, bago natin pag-usapan yung mga unusual questions sa immigration, i-share ko lang sa inyo, or especially dun sa mga pupunta ng Singapore, mag-book na kayo ng SIM card via Klook kasi mas mura siya. At piliin nyo yung pickup at UOB Arrival Hall. Uniform Oscar Bravo. Parang money exchange counter siya sa may arrival. At bili na rin kayo ng EasyLink card na magagamit nyo sa MRT at bus kung hindi naman kayo mag-grab or taxi. So, ito na nga mga Mar, sobrang hot topic yung mga unusual question ng immigration. Pero bago ang lahat, ano ba yung mga usual question? So, alam niyo na yan, for sure na research niyo na yan. Where are you going? When will you return to the Philippines? What will you do there? Whom are you traveling with? What is your occupation here? So, dapat alam niyo na yan mga Mar, sobrang dalinan. That's easy peasy. Sa amin nga pala guys, walang tinanong yung immigration officer sa Philippines kasi meron naman kaming COE na inipit ko sa passport and nagsalita lang yung IO sa amin nung pinababa yung mask namin for the picture. So less than 5 minutes tapos na kami sa immigration. So I guess yung first tick box lang talaga na nakita nyo sa screen ko yung nagdala kung bakit wala nang tanong pa yung immigration sa amin. So, yun na nga guys, nandito na tayo sa may Jewel at magla-lunch lang kami bago pumunta sa airport. At isa-share ko na nga sa inyo yung unusual questions ng mga item.
Naging topic nga sa TikTok and Facebook yung mga question na asan ang diploma mo, asan ang graduation picture mo. Pag ganyan yung tinanong sa'yo, let's say, diploma, grad pic, NBI, or police clearance, TOR, that's really uncommon. So, para sa akin, this is just their way to test you kung mag-i-stay ka abroad or kung may plano kang magtrabaho abroad. Again, para sa akin lang to. Kasi nung nagtatrabaho ako sa airport, meron akong isang pasahero na ino-float siya ng immigration kasi meron siyang dalang NBI and other unnecessary documents. At may kasama pa siyang family nun na kamag-anak niya at PR yung kasama niya. I mean, permanent resident sa ibang bansa at siya yung tourist. At kung ako rin yung IO, syempre magdadalawang isip ako kung bakit meron kang dalang unnecessary documents na posible mong magamit kung gusto mong magtrabaho abroad. At dahil ang work nila is to prevent human trafficking or illegal recruitment, syempre i-offload ka talaga nila. At dahil napag-usapan na rin natin yung tourist na magbabiyahe kasama yung mga PR or permanent resident abroad, kailangan mo pa rin magdala ng mga supporting documents na sinabi ko kanina, proof of financial means, proof of accommodation, at magpapatunay na kamag-anak mo sila. Katulad ng birth certificate. Kung meron naman kayong kasama na partner nyo or boyfriend, girlfriend nyo, ready your photos, guys. Totoo yan. Nag-check sila ng phone at tatanungin nila kung gano'n na kayo katagal at ipag-compare nila yung sagot nyo. So, mag-uusap yung dalawang IO to check kung nagsasabi kayo ng totoo. So, ready your photos and social media. Yun lang guys, sobrang dami na ng nasabi ko dito. At kung may question kayo, feel free guys, magtanong lang kayo sa comment section. At kindly subscribe to our channel guys. Sana makita ko kayo ulit sa next vlog. Bye!